Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We now are in diary entry number 922. Again, this was in February 1937. Faustina was still in the hospital, in the sanitarium, when I began this big novena for 3 intentions. I saw a tiny insect on the ground and thought, how did it get here in the middle of winter? Then I heard the following words in my soul. You see, I am thinking of it and sustaining it, and what it is compared to you. Why was your soul fearful for a moment? I apologize to the Lord for that moment. Jesus wants me to always be a child and to leave all care to Him and to submit blindly to His holy will. He took everything upon Himself. Ang simulan ko ang malaking nobenang ito para sa 3 intensyon. Nakakita ako ng isang maliit na insekto sa lupa at naisip ko, paano ito napunta dito sa gitna ng mga niebe? Pagkatapos ay narinig ko ang mga salitang ito sa aking kaluluwa. Alam mo, iniisip ko ito at pinapanatili. At ano ito kumpara sa iyo? Bakit natatakot ang iyong kaluluwa ng isang saglit? Humingi ako ng paumanhin sa Panginoon sa sandaling iyon. Nais ni Jesus na palagi akong maging isang tulad ng bata at ipaubaya ang mga alalahanin sa Kanya. Isuko ng buo ang mga ito sa Kanyang banal na kalooban. Sinalon niya ang lahat sa sarili niya. A tiny insect in the middle of the snow. This was winter. So, paano nga naman magkakaroon ng insekto sa mga panahong yun? Kung ikaw kaya yun, mapapansin mo pa ba ang insektong yun? Kasi maliit na nga siya no? But because she was focused on something else, no? Meron siya iniisip. At siguro habang nag-iisip siya, it is a worrying thought na nag-aalala ganyan. Siguro habang nag-iisip siyang gano'n na, nakita niya, napatingin, siguro nakatingin siya sa baba talaga, no, sa lupa. Dahil winter time, so may snow. That insect is a symbol of adversity, no? Parang isang malit na bagay. Pero tinatawid ang isang napakahirap na sitwasyon. No, maaari itong mamatay, maaari itong hindi na magtagumpay, no? Hindi abutin ang paroroonan. Katulad din ni Faustina, isang ordinaryong tao, maliit lamang sa dami ng mga pinagdaraanan, baka hindi na kayanin. Pero, sabi nga ni Jesus, siya yung nagpapanatili doon sa maliit na nilalang na yun, no? Insect. Siya ang nagbibigay ng lakas sa maliit na insektong ito upang kayanin yung adversity na yun. O, ikaw, Faustina, anong iniisip mo? Anong inaalala mo? Kung ito ang maliit na insektong ito ay kinakaya sa pamamagitan ng aking suporta at lakas, ikaw pa kaya? Napaka-espesyal ka sa akin. Pinili kita sa simula pa ng panahon. Ikaw pa ba ang pabayaan ko
So, dun sa ganung realization, sabi ni Faustina, paumanhin Panginoon, nawalan kasi siya ng trust, no? Sa sandaling panahon, oras, nawalan siya ng tiwala sa Panginoon kasi nanghihina siya, nag-aalala. Again, when we are worrying, kapag tayo ay nag-aalala kung ano man ang pinagdaraanan natin, this is a sign that we are losing our trust in Jesus. Nawawala ang ating pananalig sa Kanya. Nangingibabaw sa atin ang takot, pangamba. Pero kung ang ating tiwala ay solid, no? Ang foundation nito solid, steadfast, yung ating paniniwala, alam natin kahit gaano pa kahirap, kahit ano pa ang pinagdadaanan natin, malalagpasan natin. Na parang ibigay lang natin ang lahat ng kung ano man ang ating pinoproblema. Bigay lang natin yan sa Panginoong Hesus sapagkat Jesus is the solution who is very, very much bigger than our problem. Napakalaki ni Jesus ikumpara sa ating suliranin. And if we would just allow Jesus to work it out, if we would just allow Jesus na gawin ang mga bagay para sa atin, sit back and relax, no? Parang ganun. Hayaan mo siya. He would do the rest. Gagawin niya ang malahat. On one condition lang talaga, trust. So, ganun po kahalaga ang pananalig kay Jesus kung kaya yan ang naka-inscribe sa image of the Divine Mercy. So that whenever we look at the image of the Divine Mercy, we would always be reminded of that thing called trust. Lagi natin isipin, manalig lang, manalig lang. Kung may sakit tayo, trust. Jesus heal me, trust. Pero syempre, kung kailangan nating pagdaanan ang sakit na yon, pagdadaanan muna natin yan. But after that, rain. Sabi nga, may rainbow. Malalagpasan natin. Kung may mga suliranin tayo sa relasyon, suliranin pinansyal, we have problems in our business, no? Trust in the Lord. Ibigay lang yan sa Panginoon. Bayaan mo siyang gumawa ng paraan. Sapagkat kung ito ay naayon sa kanyang banal kalooban, dadaanan lamang natin yan. At pagkatapos noon, ihinga tayo, makakahinga tayo ng maluwag sapagkat tapos na nating pagdaanan. Katulad ng isang insekto, naglalakad, hirap na hirap. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, because Jesus was sustaining that little creature, tapos na. Before the insect knows it, tapos na ang kanyang kalbaryo. Napagdaanan na niya, napagtagumpayan na niya. Patungo na uli siya sa panibagong ordeal, no? Panibagong mga pagdurusa, paghihirap, challenges in life. Sapagkat ganun lang naman ang buhay, may pagsubok. Pagkatapos ng pagsubok, magiging masaya tayo pag nalagpasan natin. And after some period of rejoicing, meron na naman uling darating na pagsubok. Isang siklo, no? This is just a cycle. At natatapos ang lahat ng ito sa dulo ng ating buhay sa lupa. For as long as we are here on earth, for as long as we live here, we have chosen to live here, we need to adjust and be flexible because we are always in the sea of difficulties and sufferings. May suffering. But don't look at it as a suffering. Look at it as a challenge. Kapag walang challenge,
wala rin namang silbi ang buhay natin. So let's just enjoy the ride. Let's just be happy because we are still alive. We are still here on earth. Samantalahin na lang natin na nandito tayo. And there are many good things here on earth. Just focus on the good things here. Do not delve on the difficulties, mga problema. And sabi nga, bago natin mamalayan ng lahat, tapos na pala.